Okay, welcome po muli tayo dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Bicolano Oragon. Okay, ang sabi ni Bicolano Oragon ay tanong ko lang, nakakaapekto ba low velocity ang bala ng bala kapag malambot ikasa? Ibig sabihin, pag malambot ikasa, check muna natin to. Okay. Pag malambot ikasa, malambot ang spring. Okay, so bago natin yan nasagutin kung yung bang malambot ang spring, kung malambot ikasa ay nakakaapekto sa velocity ng bala, ibig sabihin yung lakas o speed ng bala. Gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil umabot na tayo sa 47 subscribers at salamat sa mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. At ngayon din maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues sa YouTube. At ang kinikita natin sa YouTube ay lahat yan at dinadagdagan pa natin sa sarili natin bulsa. Lahat yan ay ibinibigay natin sa ating charity works, which is meron tayong 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Kaya maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number na huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming ibinibintang baril. Tawagan po ninyo yan, mag-message kayo dahil yan ay anak ko, tresurera ko yan. Tawagan ninyo, mag-message kayo kung kayo ay may ipadadalang tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo kagaya ni Aljon Diting at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat doon sa nagpadala sa ating premier videos. Walang iba kundi si Sir Noli Peace America. Maraming salamat Sir sa walang sawa ninyong pagtulong, sa muli ninyong pagpapadala sa ating premier videos na malaki ang naitutulong sa ating mga bata na mga beneficiary. Okay, punta na tayo sa katanungan. Yung bang malambot ikasa, malambot ikasa ay yan ba ay nakaka-epekto sa velocity? Okay, punta muna tayo sa isang experiment para mas malinaw. Okay, so maglagay halimbawa, ito experiment lang ito, halimbawa lang ito, maglagay tayo ng bala dyan. Tapos sindihan natin ito. Sindihan, halimbawa lang ito Huwag ninyong gagawin, halimbawa lang, common sense lang. Sa palagay ba ninyo lalabas yung bala dito? Kahit hindi natin testingin, ang tatalsik dyan yung basyo. Kasi yun ang mas magaan. Hindi lalabas yung bala. Kasi nga walang nakaharang dito. Walang nakaharang dito. O punta naman muna tayo sa rifle para mas malinaw. Ang mas malakas ayon sa akin ay mas malakas yung bolt action. Kasi nga ang bolt action ay sarado ito. Sarado. Lahat ng pressure papunta dito. Papunta dito ang lahat ng pressure. Samantalang yung semi-auto ay mayroong blowback at meron pang gas escape from the barrel papunta doon sa kanyang bolt para umatras yung bolt. Pero yung mga bolt meron din yung locking block para matanggal yung pagka-locking block. Kaya yung mga M16 meron yung bolt niyan may parang gear sa dulo, umiikot, nakalock yun para mag-disengage yung lock na yun. At pinag-aralan ko din yung lahat ng mga rifle na semi-automatic at full automatic, meron yan locking block din na kung saan ay naka-install para iba-iba nga lang ang kanilang mga design pero may mga locking block yan. So, punta na tayo sa mga pistol. Okay, pag malambot, nag-research din ako kung nakakaapekto ba. Walang nagsabi na nakakaapekto. Walang nagsabi na nakakaapekto.
sa mga research ko. Ang puro nagsabi doon ay yung puro sa pelt recoil, sa recoil nakakaapekto, sa battery doon sa pag-home ng slide, yun ang nakakaapekto. Inisip ko, bakit hindi nakakaapekto? Sa tingin ko lang makaapekto man ay napakaliit, minimal, baka hindi ko alam. Ngayon, sa pag-aaral ko, siyempre, pagka malambot ang spring ng slide, siyempre, ang slide ay madaling umatras. Ibig sabihin yan, mababawasan yung mabawasan yung muscle memory. Pero, sa aking pag-aaral, magre-recoil lang ang baril. Ito magre-recoil lang ang slide niya na atras lang once na lumabas na ang bala dito. Hindi aatras ang slide kung nasa loob pa ang bala dito. Dahil ang mangyayari niyan ay backfire. Backfire yan. Dito lalabas ang niyan, ang pressure niyan, hindi dito. Ang takin mo, hindi pa nakakalabas dito yung bala. Umatras na ito. O di backfire yan. Dito ang labas niyan. So, ang ibig ba sabihin, ang nagko-control ng slide ay recoil spring? Ang tanong. Kasi kung malambot ang spring yan, pwedeng hindi pa nakakalabas yung bala dito, mag-backfire na yan. O, yun ang isang tanong. Dapat nating malaman na kamukha nitong mga Beretta ay may locking block ito. Ito ang locking block niya. Ito. Yan. Ito ang locking block niya. Yan. Ito. At pag ito ay pumutok, itong locking block na to ay bababa. Ito yung nakababa. Nakababa yan. At pag yan ay pumutok, tataas yan para yung kanyang slide ay umatras. Ito kasi ang humaharang sa kanyang slide itong parang dalawang palikpik na yan. So yan ang niyan. Yan ay nakalak na ganyan. Pag yan ay pumutok, ito ay bababa na ganyan at mawawala yung lock niya. How about naman yung ibang mga pistol naman? So, habang hindi pa lumalabas ang bala dito, nakalak po ang mga baril. Nakalak ang mga baril. Kaya yan ay hindi ninyo yan mapapababa. Nakalak yan diyan. Sabihin ko sa inyo kung saan yan nakalak. Nakalak yan dito sa ibabaw. Kaya mapapansin ninyo, pagka hinatak ninyo ang slide, ito ay bababa. Ito ay bababa para makatras yung slide. Nakalak yan So, bababa lang ito. Bababa lang itong slide na ito pag lumabas na yung bala dito. Pag lumabas na kasi mararamdaman na nung barrel na yung puwersa palabas ay may sipa din patras. So, ang barrel niya ay bababa. Bababa ang barrel niya at atras ng ganun yan. So, nakalak yan. Nakalak. Hindi lahat ay spring. Hindi spring ang nagko-control. Hindi lahat ng control ay nasa spring. Nakalak yan dyan. Sa mga 1911, wala tayong 1911 ngayon, pero may kamukha dito ang 1911, may ganito. Yan, may ganito yan. May nakalak. Yan, ito ang pinakang locking block niyan, ito. So, yan ay nakalak din dito sa Kaya hindi mahuhulog yung barrel kung hindi muna aatras ito pababa. Bababa muna yung ganyan. So, nakalak yan. Yan ang katotohanan dyan sa mga pistol. At mapapansinin din ninyo, yung mga naka-fix barrel, matitigas ang spring. Subukan yung mga 7.65 na bala.
mga ano mas mahirap ikasa yun dahil walang locking block, nakapix ang barrel nun. Kaya magtataka kayo, may nagsabi sa akin, "Sir, bakit yung barrel ko na gano'n ay fixed barrel, naka-fixed barrel yan." Hindi kumbaga ang nagko-control doon ay talagang spring lang doon sa kanyang recoil. Doon sa kapag-atras ng kanyang slide. Spring lang talaga. So, yun ang katotohanan dyan. So, para sa akin maliit lamang ang porsyento na makakabawas ang mahinang spring. Pero itong dapat ninyong tandaan, dapat nakabalansi ang lakas ng spring ninyo, ito lagi kong sinasabi, para maiwasan ninyo ang malfunction, nakabalansi ang lakas ng inyong bala sa lakas ng inyong recoil spring. Dahil pag mahina naman ang inyong recoil spring, once na yan ay matanggal na yung pagkalak ng kanyang barrel, pag matanggal na yan, pag umatras yan, kita ninyo hindi yan atras, hindi ano yan. Once na umano yan, pag atras niyan, ang lakas naman ng atras niyan, ang lakas ng field recoil, mararamdaman ninyo ang lakas ng recoil at yan ang ikakasira naman ng inyong baril. So, maaring ang mangyari dyan ay ganito. Ayan o. Yan. Dahil ito ay babangga ito dun sa kanyang dun sa kanyang frame. Receiver. Ito. Babanggain niya yan. At yung spring niya ay bababagin niya. O di, ganyan ang mangyayari sa mga baril. Na ano. So, yun ang mangyayari dyan. So, doon sa tanong na yun ay hindi nakakaapekto. O makaapekto man ay napakaliit. Maliit na porsyento. Tingnan natin yung tingnan naman natin ang sinasabi pagka naglagay ka ng compensator at naglagay ka ng mga ported barrel, malambot ang spring yan. Yan ang malambot ang spring. Dahil hindi niya kayang i-atras yung slide. Dahil nga binasag na yung gases dito, yung pwersa dito ay binasag ng muscle ng compensator at nabawas na rin dito yung niya. So mahina na ang mahina na ang atras ng slide niyan. Kasi nga kumbaga nawala yung lock niya dito, pero yung pwersa nung sipa patras dahil nga binasag na dito ng compensator at nung ported na barrel, mahina ng atras niyan. So anong gagawin? Mahinang spring ang ilalagay. So yun ang totoo niyan. So dapat nakatuno yan. Pero tingnan natin kung yung mga may muzzle brake ba o yung mga compensator ay nakakabawas ng velocity. Ang sabi dito ay use of compensator or ported barrel, nabubulol ako, sorry. When you want to reduce how much your barrel flip para mabawasan yung barrel flip o yung recoil, ay naglalagay ng compensator at ported barrel flip upward after shooting, while a compensator will make it easier to aim. Dahil para mabilis i-aim pag may compensator, successive shot faster, mabilis iputok. It also reduce muzzle velocity. Yun ang totoo doon. Yung may mga compensator, dahil kung matigas naman yung spring nila, ay hindi naman kayang i-atras itong slide. So maglalagay ng malambot na spring. Pero yun ang nakakabawas ng muzzle velocity. Ang sabi dito ay, it is true that a compensator is slightly lower bullet velocity. Slightly. At wag daw ikapangamba dahil sa distance na 15 yards ay nothing to worry. Sa distance na 15 yards ay nothing to worry. Okay. So, yun ang
At ito ay good defensive. 9mm ammo is still going to perform just fine. Okay. So, hindi pangamba yung kaunting pagbagal ng velocity. Dahil sa 15 yards ay nothing to worry, ang sabi. So, ayan ang aking paliwanag dyan. At ginamitan ko na rin lang yung kaunting common sense at pinag-aralan ko talaga, tinimbang ko lahat kung bakit ganon, kung bakit yung mga fixed barrel ay matitigas ang spring dahil nga walang locking block. Hindi nakalak ang kanilang mga slide sa barrel. Hindi nakalak dahil nakafix. Hindi bumababa. Hindi bumababa yung kanilang barrel, nakafix nga eh. Kaya spring lamang ang tanging nagko-control sa slide. Hindi yung locking block system. Okay, so ayan ang ano ko diyan. At nasa sa inyo na kung ako'y paniniwalaan ninyo, pero sa aking experience at sa aking pagsasaliksik, yan lamang ang aking nakuha. Walang nagsasabi kahit sa Google na nakakabawas ng muzzle velocity ang lighter spring. Ang sabi ay nakakadagdag lang ng muzzle flip, nakakadagdag ng tilt recoil. At ang dapat talaga ay nakatuno ang iyong spring sa lakas ng iyong bala, palagi ko rin yan tinuturo, para balanse. Kinakailangan balance ang lakas ng bala, balance ang lakas ng spring. Hindi para sa velocity, kundi para sa tilt recoil. Okay, maliwanag. Yun lang ang masabi ko. Okay, at babasahin na lang muna natin yung ating community spotlight. Sana may natutunan din kayo nito sa ating video. At bahala na kung kayo, hindi ko naman pipilitin na kayo ay maniwala sa akin. Kundi yan lamang ang napag-aralan ko at research ko. Pinagsama-sama ko yung aking experience, yung aking research, at yung counting common sense. Yun lang. At bahala na kayo sa inyong pagkaintindi. Kung meron kasi nagsasabi niya, sir, hindi ko maintindihan yung paliwanag mo. Pasensya ka na. Hindi mo maintindihan yung paliwanag ko. Yun ang kaya kong paliwanag eh. Okay, community spotlight. Shout out kay Joran D. Filotero. Meron kang 42 engagement. Shout out kay Boy Cortez. Meron kang 1 engagement. Shout out kay Boy Lianis. Meron kang 47 engagement. Shout out kay Domingo Ramos. Meron kang 3 engagement. At shout out kay Jerry Francisco. Meron kang 39 engagement. Okay, shout out na rin do sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan sa dati kong masisiyap sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one, take one na masarap na burgers. At ingat po kayo, binabagyo, binabaha ang Oriental, Mindoro. Salamat po.